especially po yung mga kapatid po natin na nakaka-experience po ng baha ngayon. So we are praying for you. At sa umaga po na to, let us declare that our God is good. Amen? Amen. Ang Panginoon po, tulad ng sinabi po ni Sister Ann kanina, ang Panginoon, mabuti talaga. At yung pagpupuri natin sa Panginoon, hindi dapat nakabase sa ating mga sitwasyon, kundi nakabase dapat
sa kung sino ang Panginoon. Amen po ba? Kaya wala tayong dahilan kundi ibigay yung pagpupuri, pagsamba na deserve ng Panginoon ngayong umaga. Kaya po, talagang let us enjoy His presence this morning mula po sa umpisa hanggang matapos po ang ating gawain. At talagang i-declare natin that God is good and His presence is more than enough in our lives. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Lord, we praise your name. We exalt you in this place, Lord. Be magnified, be glorified, O God. Hallelujah! Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos.
Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, Ikaw ay dakila, Panginoon, at Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Panginoon, patuloy kami nasasamba at hindi kami magsasawa na purihin Ka, O Diyos. Hallelujah, purihin Ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka.
ka, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Walang katulad. Wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Yes, Lord, purihin ka, O Diyos. Wala kang katulad, walang hihigit sa'yo, walang papantay sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang maparangalan. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Dakila ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, Jesus. Praise your name, Lord. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Yan, sige po. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain ay dadako na po tayo doon sa ating pagpuputol-putol ng tinapay, no? Breaking of bread. At sa bawat linggo po na ginagawa natin to, marahil marami sa atin malinaw na, naunawaan na natin yung pong kadahilanan kung bakit po itong bahagi ng ating gawain na ito ay paulit-ulit din natin ginagawa at talagang parte po siya ng ating pagsamba, no? Sa ating Diyos na buhay. Gaya po ng mga inawit natin kanina. No? Sabi, napakabuti ng ating Diyos. No? Madali po bang sabihin mabuti ang ating Diyos? Sigurado po kayo? Yes. Doon sa yes, amen. Ano? Pero kung minsan siguro, madali kapag yung mga nangyayari sa buhay natin, kumbaga tugma doon sa kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Tama ba? O sa buhay natin. Ganun ba? Kaya kung minsan, napakadali natin sabihin, napakabuti mo, O Diyos. Kaya tulad nung sinashare sa atin kay ni Sister Ann, paano kung tayo yung nabagsakan nung boulder, nung nakita niyo ba yung sa balita kagabi? Di ba? Yung boulder na malaking bato, bumagsak doon sa harapan ng bahay. Tapos nawasak yung kotse niya. Buti nga yung kotse lang, hindi yung buong bahay. No? Masasabi pa rin ba nating mabuti ang Diyos? No? Paano kung nananalangin ka, Lord, gusto kong magkaroon ng ganito? No? Pero sa ngayon, hindi pa tinutugon ng Panginoon. Will you still be able to say that God is good? No? Alam niyo mga kapatid, mahirap kasi nga kung minsan ang batayan natin kung nasasatisfy ba yung mga desires natin o yung mga pinapanalangin natin natutugon ba. No? Pero kung ang pagtutuunan lang po natin ng ating kadahilanan para masabi nating mabuti ang Diyos, yung dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Palagay ko po, hindi talaga magiging mahirap sa atin na sabihin na napakabuti ng ating Diyos. Amen? Nakarapat dapat lamang na siya'y luwalhatiin, purihin, dakilain at sambahin. Not because namimit niya yung mga panalangin natin o yung mga pangangailangan natin, kung hindi dahil dito po sa dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Sa linggo-linggong pagbasa natin ng salita ng Diyos na ito, I think yun lang yung reason na kailangan natin para masabi natin mabuti ang Diyos. Amen? No, sabi po ng Romans 3:23. Ano po ang sabi ng Romans 3:23? No? For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po yung nagkasala at walang sino man yung makakaabot dun sa kaluwalhatian ng Diyos. No? At ang kabutihan po ng Diyos, sinasabi sa Romans 6:23, ano po yun? Romans 6:23. Ano ba yung ano? Ayan, may nakakabisa. Pinakita na agad brother no? For the wages of sin is death, but the gift of God
is what? Eternal life in Christ Jesus our Lord. Nako, ito lang po yung kailangan nating dahilan. No? Para tayo tunay na parating makapagpasalamat sa Panginoon regardless of our situation in life. Tama ba, mga kapatid? At ito rin po yung kadahilanan kung bakit natin ito laging sinasagawa. No? Na dalawang bagay, sabi ko nga po, whenever I stand up here, kasi trabaho namin to muling ipaalala sa atin yung importance nito pong isinasagawa natin na ito, no? Na yung sinasagawa po natin ito, dalawang bagay lang. Una, yung pagkilala natin doon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y pumarito sa mundong ito para po tubusin ang ating mga kasalanan. Amen. No? Na yung pagtubos niya sa ating mga kasalanan, hindi lamang po yung, ito na ako. Save na kayo. Hindi. May pinagdaanan ng Diyos. Higit pa sa problemang pinagdadaanan natin ngayon. Higit pa sa baha at sa buhay mo. Higit pa sa bagyong dumarating sa buhay mo yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama ba, mga kapatid? No? Hindi lang po siya dumating, sige, liligtas ko na kayo, tapos balik na sa langit. Hindi. Naghirap po siya para sa atin. Para tubusin ang ating mga kasalanan. Ano? Namatay siya actually. Tama ba? Kaya ito po yung ibig sabihin ng ating ginagawa Yung pagkilala natin sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil yun po ang naging katiyakan ng ating kaligtasan. Kasi kung hindi po siya muling nabuhay, wala. Wala pong katiyakan ng ating mga buhay. Tama ba, mga kapatid? Pangalawang dahilan is that dun sa kanyang muling pagbalik sa langit, ang pangako niya siya muling babalik. Amen? At iyon po yung ating buhay na pag-asa. No? Sabi nga ni Sister Anne, no? Yung bang lumulusong sila sa baha pero nakangiti sila. Sapagkat buhay sa buhay nila yung pag-asa na tinitingnan nila na sila yung may Kristo na nagligtas sa kanilang mga kasalanan, nagbigay ng kasiguraduhan sa kanilang buhay, no? At tinitingnan nila, no, na muling babalik ang Panginoon para sa kanila, para sa ating lahat, no? Kaya kahit lumulusong sila, di ba? Sa baha, hindi napigil ng baha yung kanilang pagsamba, no? At sila yung mingiti sa kanilang mga labi habang nakalusong. Kakaiba, mga kapatid, but it is experience po nila yun sa Panginoon Hindi ko po pwedeng ipilit sa inyo yun Dapat ikaw din lumusong ka sa bahat at pag nakalusong ka, nakangiti ka. No, not unless you really experience that truth in your life tsaka sa Panginoon. Automatic na po sa ating mga buhay yung mga kapatid. Ano? Kaya sa umagang ito, muli po natin basahin ang sinasabi sa unang mga taga-Korinto, chapter 11, verse 23. Simulan po natin sa verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesucristo ng gabing siya'y ipagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabing ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan na aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya'y muling bumalik. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, idulog po natin sa Panginoon ang mga elements na ito at hingin ng kanyang pagpapala. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, patuloy po namin kinikilala ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kinikilala namin na Ikaw ay pumarito sa mundong ito upang kami ay iligtas sa aming mga kasalanan, O Diyos, na Ikaw ay namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay para sa aming kaligtasan, O Diyos. Panginoon, sa umagang ito, nagpapakumbaba kami sa inyong banal na harapan, na ihanda mo po ang aming mga sarili sa pagtanggap po ng mga elements na ito, na maging karapat dapat kami sa pagtanggap nito, at ang aming mga buhay, O Diyos,
ay talagang maging buhay na handog sa harapan mo sa mga oras na ito, O Diyos. Lord, naniniwala kami sa kapangyarihan mo, naniniwala kami na ikaw ay muling magbabalik upang kami ay isama sa iyong kaharian gaya ng iyong pangako sa iyong salita, O Diyos. Kaya sa umaging ito, sa pagtanggap namin na ito ng iyong ng ostyang ito na sumisimbolo sa iyong katawan at ng sarong ito na sumisimbolo sa iyong banal na dugo na naglinis ng aming mga kasalanan, ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagkilala, pagluwalhati at pasasalamat po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Pwede na po nating i-take. Yan. Muli po, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, patuloy po tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon Diyos at ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig sa mensahe ng Diyos sa umagang ito. Marami pong salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya po ang papuri, pagdakila at pagsamba. Good morning po, mga kapatid. Morning. So, yan. Binabati din po natin yung mga kasama natin online. Good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po, no? Sino po dito pinagpala ng ating Diyos? Amen. Pinagpala ng ating Panginoon. So, marami na po tayo natututunan about worship. Amen po? No? So, it might be our second to the last topic po sa series po natin ng worship. At importante po talaga is yung ma-apply talaga natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay yung mga natututunan po natin. Amen? No? Na ano ba talaga ibig sabihin ng worship? No? Yung worship pala ay yun talaga yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Yun dapat yung ipinamumuhay natin, no? Sa lahat ng ating ginagawa, no? Way natin yon para maibigay yung papuri sa ating Panginoon, no? So ngayon po, ang tatalakayin po natin is yung expression of worship. Paano ba natin may express yung worship natin sa Panginoon? So excited po ba tayo? No, na malaman paano yung way, paano natin ma-express yung ating sarili, no, sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos, no? We express worship to God by dedicating our entire lives to Him, no? Entire, yung whole. Lahat po ng nasa sa atin, buong buhay po natin ay ma-dedicate natin sa Panginoon. Ma-express po natin yung worship sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong buhay po natin. Pag sinabing buong buhay, no, yung entire lives po natin, lahat-lahat. Agree po ba kayo? No? Hindi po some part lang ng buhay natin, kundi yung buong kabuuan, kung ano yung meron tayo, kung sino tayo, no? Our thoughts, actions, and attitudes. Kung paano po tayo, kung paano po yung iniisip natin, yung actions po natin, yung mga kilos natin, and yung attitudes. Pag sinabi po yung attitudes, yun po yung, kung ano po yung iniisip natin, belief, no? And knowledge. And what we feel, kung ano yung nararamdaman natin, and how we tend to act. No? Pag sinabi, example mga kapatid, kunyari nag-workout, di ba? Paano, kunyari sabihin natin na ako ay merong positive attitude pagdating sa workout. So, sa isip ko, yung pag-workout is magandang bagay para sa akin. No? Ano yung mararamdaman ko every time na ginagawa ko yung workout? Siyempre, masaya ako kasi positive yung attitude ko. No? And ano yung act ko doon? No? Siyempre, porsigido, di ba? Kasi meron tayong positive attitude.
No, ganun din po tayo sa worship, mga kapatid. Kapag meron tayong attitude na positibo, no? Kung paano po tayo mag-isip, kung paano po kung ano po yung nararamdaman natin every time we do worship, and kung paano po yung act natin pagdating sa worship, no? So, tayo po ay nagagala kasi madami pa rin tayong nandito, no? In spite na ang lakas ng ulan, so salamat sa Panginoon kasi maaraw na, no? Salamat sa Diyos. So, yung attitude, mga kapatid, ay hindi siya basta-basta nakukuha, no? Ito ay nade-develop, yung character and attitude, no? Sabi nga, yung skills ay maituturo ng madali eh. Kahit saan, available to eh. Online, di ba? Pero yung attitude and character talaga nade-develop and kailangan ay nagmumula sa atin, no? Nanggagaling sa atin. Amen, mga kapatid? No? Yung attitude natin sa lahat ng ginagawa natin. Di ba? Example, sa trabaho. Paano ba yung attitude natin sa trabaho? Kapag wala si boss, ano yung iniisip natin? Wala naman si boss eh. Okay lang nagawin ko to. Diba? Pwede naman matulog eh. Online jobs naman, ano? Diba? Di naman ako nakikita eh. Siguro, alam nakakita sa akin, pwede kasi mag-uwi ng ballpen o bond paper or anything na pwede kong iuwi. No? Paano yung attitude? Paano tayo mag-isip sa lahat ng ginagawa natin? No? Do we have positive attitude? No? Iniisip ba natin na itong attitude na to ay mabuti? No? And ano yung nararamdaman natin pag ginagawa natin yung isang bagay? Kahit ba mahirap, nagpapatuloy tayo? Kahit ba umuulan, pupunta tayo sa church kasi positive yung attitude ko. Yung worship, ito yung, ganito ko na-express yung worship kahit anong pagsubok. Dahil positive yung attitude ko towards worship, gagawin ko lahat kahit mahirap. No? Kahit anong bahayan, susuungin ko. Kasi ito yung attitude ko pagdating sa worship. Ganito ko na-express yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Amen? No? We express worship to God by dedicating our entire lives to Him. Amen, mga kapatid? So, yung buong buhay po natin, may iba't ibang pamamaraan po, paano natin may express yung ating worship sa pamamagitan po ng ating katawan. No? Kasi, lagi natin ginagawa eh. Di ba? Pag pumunta tayo dito, pwede natin siyang gawin individually and communally. No? Heartfelt, sincere praise and prayer. No? Paano ba natin na-express yung ating worship sa pamamagitan ng sincere na pagpupuri at pananalangin sa ating Panginoon? No? Number 1 is by standing. Wow, no? Sa simpleng pagtayo pala, ay na-express po natin yung worship natin sa Panginoon. No? Nakakita na po ba kayo na kapag dumadaan yung presidente ay nagtatayuan lahat? No? Standing is a posture of reverence, respect, and readiness to hear from God. No? So, di ba, bago ang message, nagpe-praise and worship tayo, nagpe-prayer. So, we prepare talaga. Nire-ready natin yung sarili natin to hear yung word of God. No? So, sa simpleng pagtayo po pala, ay naipapakita natin yung reverence, yung respect, and yung pagiging ready natin na mapakinggan yung salita ng Diyos. No? So, sabi po ng Nehemiah, chapter 8, verse 5, ito po yung time na yung Israel po ay nag-request kay Ezra. Si Ezra po ay pari at expert sa law ni Moises. No? Sabi dito, si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyukurin sila at sumamba kay Yahweh. No? Ito yung time na nire-ready natin yung ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? And wait po ito para ma-express natin yung ating worship sa Lord by
standing, no? Yung sincere. Yung nanggagaling talaga sa puso natin. Kasi madali naman tumayo eh. Di ba? Pero yung tumayo ka ng matagal, yung sakit na ng pao, di ba? Kaya ba natin tiisin yun? Di ba? So, sa pamamagitan po nun, na-express po natin yung ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Second po is yung kneeling and bowing. No? So, sa atin po, hindi po na kasi natin ito naging kultura na pag tayo po ay sama-sama. No? Nagagawa po natin to sa bahay. Sino po ang yumuyuho talaga pag nasa bahay? At nagbabaw, lumuluhod, no? Kapag tayo po ay nananalangin at sumasamba. Meron po ba dito? No? Kasi mas madali pong lumuhod kapag nasa malambot ka, no? Nasa ka. No? Kasi pag ganito, parang pinarurusahan mo yung sarili mo, ang tigas ng luluhuran mo. No? So, sa pamamagitan po nito ay na-express natin kung gaano tayo nag-worship sa ating Diyos. Sabi po is kneeling and bowing, this posture signify humility, submission, adoration, and recognition of God's majesty. No? Ito po, dito po natin na ipapakita na tayo po ay nagpapakumbaba sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pagluhod, no? At pagbow. No? Every time na tayo po ay nag-worship, di ba? Nagpe-praise and worship, ginagawa natin, nagaganon tayo. So, it's a sign po ng humility na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, ako po ay nagpapakumbaba. Amen, mga kapatid? No? Sabi po ng Psalms 95 verse 6, tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ati may lalang. No? Ganun po tayo nagpapakumbaba sa ating Panginoon dahil alam natin na siya ay lumalang sa atin. Amen? Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos eh. Tama po? No? So, sa pamamagitan po ng ating pagluhod, ay naipapakita natin kung paano po tayo nagpapakumbaba at nagsasubmit sa Lord. Lord, di ko kaya to. No? Nagsasubmit po ako. Sinasubmit ko po yung buhay ko. Yung aking entire life. No? Amen, mga kapatid? So, sabi ko nga po kanina, siguro, hindi lang natin masyadong napapractice. No? Pero, ito po yung way para ma-express talaga natin kung gaano kabuti ang ating Diyos. No? Yung worship po, mga kapatid, is an overflow po kung gaano tayo naging, kung gaano naging mabuti ang Diyos sa atin, kung paano po natin siya nararanasan. Di ba? We cannot express our worship kung hindi naman natin nararanasan ng Diyos eh. Di ba? Tama, agree kayo mga kapatid? No? Kaya importante talaga na every time ay na-encounter natin ng Lord na na-enjoy natin yung presensya niya. No? Na-enjoy natin, nakasama natin siya. No? The whole week, ano yung nangyari sa atin? Di ba? The whole week, ano yung na-experience natin galing sa Panginoon? Or nagiging routine na lang sa atin. Gigising tayo, tatrabaho, then uwi, tutulog, gigising, trabaho, tulog, uwi. No? Or sa lahat po ng ating ginagawa ay na-express natin yung worship natin sa Panginoon. No? Sabi po ng Philippians 2, verses 10 to 11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. No, lahat po ng nilalang ay luluhod at magsasabi. Di ba? Kinakanta natin 'yon. Na si Kristo ay Hari at Diyos. Amen? So, kneeling and bowing. Next po, ma-express po natin yung ating worship sa pamamagitan po ng ating body by lifting our hands. Ano po ibig sabihin kapag tinataas po natin yung kamay? No? A gesture of surrender, petition, praise, and receiving from God.
No? Di lang pala siya dahil ginawa ng worship leader na magtaas siya ng kamay, ay magtataas na rin. No? So, mahalaga po mga kapatid na alam natin yung ibig sabihin kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Sa lahat naman di ba? Importante na alam natin yung ibig sabihin. Mahirap gawin yung isang bagay na hindi natin alam kung bakit natin ginagawa. Pero kapag once na malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng mga bagay na to, convinced tayo na gawin yung bagay na yun. Kasi alam natin kung gaano siya ka-importante, gaano siya kahalaga, at kung bakit natin ginagawa. No? It's a sign, mga kapatid, ng surrender, ng pagpupuri sa ating Diyos. No? Sabi po ng Psalms 134 verse 2, sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. No? So tayo po ay nag-gather dito, nagpe-praise and worship. So wag po tayong mahiya na itaas po natin yung ating kamay. No? Dahil ang subject po ng ating pagpupuri ay hindi naman yung katabi natin. Ay, isipin natin, pag nagtaas ako ng kamay, baka sabihin, yung katabi ko may sabihin sa akin. No? Wag po tayong mahiya. Alam niyo mga kapatid kung ano nakakahiya? Yung gumawa ng kasalanan. Amen? Pero yung pagpupuri sa Panginoon, wala pong nakakahiya doon. Huwag po natin isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Basta ang focus po natin ay ang ating Panginoon. Bakit tayo nagtataas ng kamay? No? Sign of surrender. Sign of praising Him. No? Huwag po tayong mahiya. Sabi nila, pag born again, alive, di ba? Parang jologs. No, walang nakakahiya doon, mga kapatid. Pagdating natin sa langit, ganito pa rin yung gagawin natin Magpupuri tayo 24/7. Di ba? Bakit dito nahihiya tayo? Huwag tayong mahiya, mga kapatid. No? Expression ng worship natin sa Panginoon, yung pagtaas natin ng kamay. Amen? So, hindi na po tayo mahihiya, mga kapatid. No, hindi na tayo mahihiya. Mahiya tayo pag hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Amen? So, another one po is yung by singing and shouting. No? Using our voice to express joy, praise, and adoration. This can be a very communal and energetic form of worship. No? Sa atin pong pagkanta, sa atin pong pagsigaw. No? Dito natin na-express yung kung gaano tayo kasaya na nagagawa natin ang lahat ng bagay na to para sa Panginoon. You know what, mga kapatid? May mga country pa din ngayon na pinagbabawalan sila na gawin yung faith nila sa Lord. Hinuhuli, pinarurusahan, kinukulong. Pero tayo, ang laya natin na kumanta. Naalala ko nga po, kinikwento ni Kuya, talagang yung church nila sa Saudi, isa soundproof nila yon kasi sobrang higpit po doon noon. No? Hinuhuli sila, pinupuntahan talaga sila ng pulis. Pero tayo dito, mga kapatid, ang laya natin na kumanta, di ba? Mag-play sa kung nasan man lugar tayo, di ba? So, sa pamamagitan po ng ating pagkanta at pagsigaw para sa Panginoon ay na-express po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Now, sabi po ng Psalms 47:1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. God is great. No? Pumalakpak tayo, kumanta at sumigaw para sa Kanya. No, dahil siya ay dakila. Worthy po ang Panginoon. Amen? No, karapat-dapat siya sa ating mga awitin, sa ating mga pagsamba, sa ating pagsigaw. No? Sabi po dito sa Psalms 95:1-2, tayo ay lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan. Ang batong kublihan, ating ang handugan. Masayang awitin, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. No? Every time talaga na tayo ay aawit, ay express natin kung gaano tayo nagpapasalamat sa ating Diyos. No?
naalala ko nga po mga kapatid si King David nung time na siya ay nagkasala sa ating Diyos. No, kahit ganun yung heart niya na talagang yung guilt ay nagsasalita sa kanya, no? At yung gusto niya talagang mag-repent, kahit siya ay hari, no? Sinantabi niya yon para lang siya ay umawit at magpuri sa Diyos. No? Kahit siya ay hinahunt para patayin, nakakapagpuri pa rin siya. So ano yung gusto ko sabihin mga kapatid? Sa anuman pong sitwasyon ng buhay po natin, ay worthy ang Panginoon na sambahin. No, hindi, sabi nga po ni Sister Jabel kanina, yung pag-awit po natin ay hindi nakabase kung ano yung sitwasyon natin. No? Kundi kung sino po yung Diyos natin. And sinasabi po natin dito, ang Diyos po natin ay karapat-dapat sa pagpuri at pagsamba. Amen? No? Next po ay by clapping. So, binibilisan ko lang po. Aabot naman po tayo siguro sa laban ni Pacquiao. Medyo mahaba-haba lang po ng konti yung ating pag-uusapan. So, by clapping po, an expression of joyful approval and celebration. No? Na-express po natin sa pamamagitan ng ating katawan yung pagpalakpak. No? O, paano po ba tayo pumalakpak? Diba? Sabi dito, joyful approval and celebration. Nagtataka ako, bakit pag kay Kuya Will talagang 10,000 magwawala eh. Pag about sa pera yung pinag-uusapan, talagang halos maglumpasay eh, di ba? No? Jacket, bigyan ng jacket yan, di ba? Talagang gagawin para mapili, para yung approval nung ni Kuya Will ay di ba? Makuha. Pero pagdating sa pagbibigay natin ng papuri sa Diyos ay alive, alive. Alive na, alive ano? Alive forevermore. No? So, mga kapatid, lagi nating aalalahanin na ang Diyos po ay karapat-dapat sa lahat po ng ginagawa natin. Every time po tayo ay nag-e-express ng worship sa pamamagitan po ng ating katawan. No? Amen? So, apply po natin, no? Sabi po ng Psalms 47:1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Di ba? Di ba kapag, nanonood po ba kayo ng America Got Talent? Di ba kapag sobrang ganda nung nagawa nung contestant ay may standing ovation. Tapos may kasamang clap. So ganun sila na-amaze. Ganun nila ina-applause, ina-appreciate yung nagawa, no? And tayo ay ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? No, magising lang tayo sa umaga, malaking pagpapasalamat na 'yun eh. No? No? Na hindi tayo ma-focus dun sa mga pangit na nangyayari sa atin, kundi napakadaming dahilan para purihin natin ang Diyos, no? So, gamitin po natin yung ating katawan, no, sa pamamagitan ng ating pagpalakpak. And last po, by dancing. A physical manifestation of joy and celebration before the Lord, no? Pag sumba, talagang makagiling tayo eh, no? Ginagaya natin yung dance instructor, no? Talagang pawis na pawis, no? Pero pag sa church, anong oras ba matatapos yung praise? Ilang kanta pa ba? Ilang slide pa ba? Ano? Nakahalukip-kip ano? No, pero pag sumba, makita mo, nasa gitna pa, no, unang-una. No. So, it is a physical manifestation of joy and celebration before the Lord. No? Sa pamamagitan po ng ating pagsayaw, ay naipapakita natin talaga na tayo po ay nagse-celebrate sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No? Amen? Ito po yung sinasabi ko kanina sa 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 15. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh habang lumalakad ang mga Israelita.
nagsisigawan sila sa tuwa at hinipan ang mga trumpeta. So yung background po ng story na to, ito po yung time na kinuha po ni King David yung Ark of the Covenant po, no? Sa isang place. At dahil nung habang buhat-buhat po nila ito ay napatid po yung baka, no? At dahil po napatid, syempre malalaglag, sinapo po ito ni Nino po. May nakakilala po ba sa inyo nang nawakan niya yung Ark of the Covenant, siya po ay namatay? Si Usa. No? At dahil doon, natakot si King David eh. Kaya yung Ark of the Covenant, ipinagpaliban niya muna yung pagdala sa Jerusalem. No? Inilagay muna to sa bahay ni Obed-Edom. No? Yung mga laking Sunday school, alam niyo yan, no? Tinuturo sa atin. Si Obed-Edom. No? Sa loob ng 3 months, nung nandoon po yung Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom, ano po ang nangyari kay Obed-Edom? Siya po ay blines, pinagpala. No? At nung narinig po ni King David na ito yung nangyari, ay kinuha niya na po yung Ark of the Covenant at dinala na po sa Jerusalem. Nung time po na nalaman niya, nung namatay sino po? Si Usa, siya po ay nalungkot at nagalit sa Diyos. Pero sa kabila nun, siya po ay nagpuri sa Diyos. No? Ano po ang gusto kong sabihin dito, mga kapatid? Mga kapatid, kung nasan po ang presensya ng Panginoon, no? Mabe-bless tayo. No, kung gusto po natin mabless, magbabad po tayo sa presensya ng Diyos. Ano po yung inaawit natin kanina? Babad sa presensya. Babad ang hindi na po sikreto kasi alam na natin eh. Babad. Magbabad po tayo sa presensya ng Diyos, no? At kahit ano man po yung situation natin sa buhay, tayo po ay magbabad sa Diyos. No? Iyon po ang sikreto. Actually, hindi na siya sikreto kasi alam na po natin. Ano man po yung mga pinagdadaanan natin, tayo po ay magbabad sa presensya ng Diyos. No, number 1 po ay our sincere praise and prayer. Maging personal po ito or kasama po natin yung ating mga kapatid. No, ma-express po natin yung worship sa pamamagitan po nito. Number 2 po, we can express our worship by obeying His word and will. Nag-agree po kayo, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa salita ng Diyos at ng Kanyang kalooban. Bakit? It shows real love and trust. No? Sabi po ng John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po ang sabi ni Jesucristo. No? If you love me, no, gagawin mo kung ano yung mga inuutos ko. Sino po dito nagmamahal sa Diyos? Gagawin po natin kung ano po ang inuutos ng Diyos. No? It's easy to say we love God. But doing what He asks proves it. Nag-agree po kayo, mga kapatid? Madali eh. Madali magsabi ng I love you. Eh kung sa asawa nga natin, ang dali lang naman magsabi eh. May mga nagsasabi po ba dito ng I love you sa kanyang asawa? Naalala niyo po ba yung vow nyo nung tayo po ay kinasal? Sa hirap at ginhawa, tayo yung magsasama, no? Di ba? Di ba? Ang dami natin pangako. Kaso nakalimutan mo lang ibalik yung tuwalya mo. Gusto mo nang bumalik sa nanay. Di ba? Minsan, mga kapatid, ay ang dali talagang sabihin ng I love you. Pero yung mapanindigan natin, yung ibig sabihin ng love, kung paano talaga natin minamahal, ay yun po, yun nagpapatunay nung salitang I love you. Amen, mga kapatid? No? Kaya po mahalaga, mga kapatid, na kung sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon, ay ginagawa po natin talaga kung ano yung kalooban niya
sa ating buhay. Amen? When we obey, we are showing Him we trust His plan more than our own. No? Kasi di ba kapag ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos, na ipapakita natin na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. No? Nakuha po natin mga kapatid. Yung complete trust po natin. Di ba? Kung ano yung prayer ni Jesus, not my will, but your will be done. Na hindi niyo maging prayer natin mga kapatid. No? Yes, alam ng Lord yung nilalaman ng heart natin, pero alam ng Lord kung ano yung mas makakabuti sa atin. Amen? Di ba? Mas best yung plano ng Lord, yung will ng Lord para sa atin. No? And mahalaga lang po mga kapatid na we commit our trust to Him. No? Maipapakita po natin talaga na totoo ang ating pag-ibig at pagtitiwala sa ating Diyos by obeying His word and will sa ating buhay. Ano pa po? It makes us more like Him. No? By obeying His word and will, ay mas nagiging tulad tayo ng ating Panginoon. Kung ano yung character ng ating Panginoong Jesus, ay iyon din yung nagiging character natin. No? God's command are not just rules. They are guides to our life. Sabi ko nga po, yung salita po ng Diyos, ito po ang manual ng ating buhay. Nag-agree po kayo? No? Minsan mga kapatid, nag-ayos ako nung laruan ni Yana. No? Pinapagana ko yung critical yung thinking ko, ay ito para dito to, ay para dito to. Ang tagal, nagkabali-baliktad. May manual naman. Mas mapapadali. No? So, ganun din po, mga kapatid, sa will ng Lord, sa word ng Panginoon. No? Kung gusto po natin na maayos yung buhay natin, matutunan po natin sundan yung salita ng Panginoon at yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kasi po ito po ay guide. No? Guide po sa ating buhay. Ito po yung manual ng ating buhay. No? So, when we obey, we're letting Him shape us to be more loving, kind, and just, reflecting His own character. No? Sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa Diyos, kung gaano po ka-loving ang Lord, ganun din po tayo nagiging loving. No? No, kung gaano po ka-kind ang Lord, ganun din po tayo nagiging kind. No? Kung ano po yung justice ng Lord, ganun din po tayo nagiging just. No? Nagre-reflect po kung ano yung character ni God sa atin kapag sinusunod po natin yung word and will ng Panginoon. Sabi nga po ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. No? Sa pagbabago po natin ng ating kaisipan, ay mapuprove po natin, malalaman po natin kung ano yung will ng ating Diyos sa ating buhay. No? Na matransform po tayo. No? Next po is, it proves our faith to the world. When others see us living according to the God's word, it is powerful way to show them that our faith is real and transforming. No? Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Panginoon ay nagtatransform ng buhay? Na? Makapangyarihan at kayang magbago ng buhay ng isang tao. No? Ang Diyos po natin ay kayang magbago ng buhay. Amen? Sino po ba dito ang binago na ng Diyos? No, every day, no, tayo ay binabago ng Diyos. Day by day. No? At ang pagsunod po natin sa word at will ng Panginoon, ito po ang nagpapakita na yung faith po natin ay totoo. No? Sabi ko nga po,
madali pong madali pong magpakitang tao no? Lalo kapag kaharap natin yung maraming tao, pero pag tayo na lang, ibang usapan na. Di ba? Kapag wala nang nakakakita, no? Sabi nga po, actions speaks louder than words, no? And sabi po ng Biblia, faith without deeds is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, sometimes sinasabi natin, si God is loving, yun yung faith natin, God is love, pero tayo, hindi natin makuhang magmahal. Hindi natin makuhang magpatawad. Paano yun? Di ba? So, yung pagsunod po natin sa Panginoon, it proves na yung faith natin ay totoo. No? Kung nakikita talaga sa ating buhay, kung ano man yung pananampalataya natin. Amen? No? Kung sinasabi natin na ang pananampalataya natin na ang Diyos ay mapagpatawad, tayo din po ay marunong magpatawad. Kahit hindi kapatawad-tawad yung kapwa natin, kaya po natin patawarin. Dahil ang Diyos po natin ay mapagpatawad. Amen, mga kapatid? Sabi po ng James 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. No? Gawin po natin kung ano yung nasusulat, kung ano yung sinasabi ng Biblia sa ating buhay. No? Kung ano man yung mga natututunan natin, dapat ina-apply po natin, mga kapatid. Amen? No? Kahit naman sa siyensya di ba? Sa kanilang pag-aaral, hindi yun magiging facts kapag hindi nila ginawa yung mga teorya na kanilang pag-aralan. Di ba? Sa kanilang pagsusuri. So, same thing din sa atin, mga kapatid. Ang daming revelation every Sunday, sa cell group, sa ating everyday na devotion, sa ating pagbabasa ng Biblia, ang dami nating natututunan. Pero, ang pinakamahalaga, mga kapatid, is mai-apply natin yung mga natututunan natin. Kasi ang sinasabi ng Biblia, kung hindi natin i-apply yung mga natututunan natin, ay dinadaya natin ang ating sarili. No? Nakuha po natin, mga kapatid. Sabi po ng Romans 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. No? Na mai-offer natin po, mga kapatid, yung body natin as living sacrifice. So, iyan po yung living sacrifice natin, mga kapatid, na may apply yung salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi ito po yung true and proper worship na maibibigay po natin sa ating Diyos. Amen? So, by obeying po ng salita ng Diyos at ng kanyang kalooban, we can express our worship to Him. Amen? Number 3 po. Hanggang 5 lang po ito, mga kapatid. Number 3. So, number 3 na po. Sabihin niyo po sa katabi, huwag kang matutulog. Medyo malamig. No? Galaw-galaw po tayo, mga kapatid. By loving and serving others, no? We can express yung worship natin sa Lord by loving and serving others. Why? Because it mirrors God's own heart. God is all about love and serving. Di ba sabi nga po ni Kristo, ako'y pumarito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. Not to be served, but to serve. No? And iyan po yung nature ng ating Panginoong Jesus. He's loving. No? And para po ma-mirror natin kung sino yung Diyos natin, ay ganito po natin may express yung ating worship by loving and serving others. When we love and help others, we are acting just like Him. It's how we reflect His nature. Tulad nga po ng sinasabi ko kanina, kung mapagmahal po ang ating Diyos, dapat nagre-reflect po iyan sa atin. Kasi po siya yung source natin ng pag-ibig. Sabi nga po, makakaibig lamang po tayo dahil tayo ay kanyang unang inibig. No?
Kaya kung paano po tayo iniibig ng ating Diyos, ganun din po tayo makakaibig sa iba. Amen? So lagi po nating babalikan yon. Gaano ba ako inibig ng Panginoon? Ako na hindi karapat-dapat, ako na laging pasaway, ako na laging hindi sumusunod sa kanyang kalooban, pero still iniibig niya pa rin ako. Di ba? So kung paano po tayo inibig ng Panginoon, ganun din po tayo iibig sa ibang tao. Amen? Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 7 to 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. No? Kung tayo daw po ay anak ng Diyos, dapat po tayo ay marunong umibig. No? Kaya po ba nating umibig? Kaya po ba nating magmahal? No? Sa tulong ng Panginoon. No? Kasi siya yung source ng love eh. No? Tayo nasasaktan, pero kung paano po tayo inibig ng Diyos, ganun po tayo maging able na umibig din eh. No? Next po, it's how we serve Jesus Himself. No? By loving and serving others. Jesus said that when we help someone in need, we're actually helping Him. Every act of kindness to others is direct act of service to Jesus. No? Sabi ko nga po ay sa lahat po ng ating ginagawa, ay gawin po natin ito na tila ba ginagawa natin sa ating Panginoon. Nakuha po natin mga kapatid. No? Na kung tayo daw po ay maglilingkod sa ibang tao, gawin natin itong paglilingkod na ginagawa natin para sa ating Panginoon. Sa ating trabaho, no? Sa ating business, sa ating pag-aaral, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa kapatid, sa lahat. No? Kapag tayo daw po ay nagse-serve dito sa church, no? Kapag daw po tayo ay nagse-serve, ginagawa natin ito para sa Panginoon. No? Tayo po ay naglilingkod sa Diyos. No? Huwag nating tingnan na ginagawa natin ito para sa tao. Kasi kapag inisip natin yon, madidisappoint tayo. Ay, grabe naman to si boss. Ay, ginawa ko na nga lahat. Ay, hindi pa rin ako napapansin. Lagi yung mali yung nakikita sa akin. Pero kapag bukal sa loob natin na ginagawa natin yung isang bagay para sa Panginoon, okay lang. Ginagawa ko naman to para sa Diyos eh. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Hindi man nakikita nung boss ko, yung aking effort, may Diyos naman na nakakakita sa lahat ng aking ginagawa. At siya yung magpaparangal. Amen, mga kapatid? No? So, sa lahat po ng ating ginagawa, mga kapatid, gawin natin ito na tila ginagawa po natin sa ating Panginoon. Sabi po ng Matthew 25 verse 40, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Yan po yung sabi ni Jesus Christ. No? Sabi po ng 1 John 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid ay kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? No? Paano daw po natin masasabing iniibig natin ang Diyos na hindi natin nakikita kung yung mga nakapaligid sa atin na nakikita natin ay hindi natin kayang ibigin? Di ba? So, mga kapatid, ay matutunan natin na lahat ng ginagawa natin, maging pag-ibig ito, pag-serve ito, gawin natin ito para sa ating Panginoon. Amen? No? At hindi tayo maghihintay ng anumang kapalit. Ay, ginawa ko to sa iyo, dapat gawin mo din to sa akin. No? Kasi, yun nga, madi-discourage tayo. Eh, paano kung hindi gawin sa atin yon? Ayaw na natin.
Di ba? Hindi na tayo magpapatuloy. Kasi parang nababaliwala lang, hindi pinapansin yung hirap ko eh. Di ba? Ginawa ko naman lahat. Di ba? Next po, number 4, using our gifts and resources for His glory. No? Everything we have comes from God. Nag-agree po ba kayo dito? Lahat ng meron tayo ay nagmula sa ating Diyos. No? Wala tayong pagmamay-ari. Sabi nga po ni Job di ba? Hubad akong dumating dito. Wala din ako madadala pagdating ko pag-alis ko sa mundong ito. No? Ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. All our talents, money, and chances come from God. They are gift. Regalo po ito sa atin ng Diyos. No? Yung talento na meron ka, no? Sino po ba dito talented? No. Yung money, even yung money, yung possessions natin, resources, galing yan sa Panginoon. No? And yung mga chances natin sa buhay, no, mga opportunity, galing yan sa Diyos. It is a gift. No, wala tayong may pagmamalaki, ito, success ko to. It's all by, kagalingan, ganyan. Na-achieve ko to kasi magaling ako. Na-achieve ko to kasi masipag ako. No, ang lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Kahit nga yung kaisipan natin No? Ang lahat po ay nagmula sa ating Diyos. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 7 to 6, mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? No? Sinasabi po dito mga kapatid na hindi natin pwedeng sabihin na ako, ito yung katatayuan ko, ito ka lang. Ito yung na-achieve ko, ito ka lang. Hindi natin pwedeng hamakin yung ibang tao dahil sa kung ano yung meron tayo. Dahil kung titingnan po natin mga kapatid, ang lahat ng meron tayo ay galing po sa ating Diyos. At wala po tayong maipagmamalaki. No? Nakuha po natin mga kapatid. No? At paano tayo napapagkatiwalaan pagdating sa mga bagay na ito? No? Since alam na natin ngayon na lahat ng bagay ay galing sa Panginoon, sino dapat ang nasusunod? Tayo ba? Hindi naman nga atin. Siyempre yun ang may-ari talaga, ang Diyos. No? Tayo po ay manager. Tayo po ay pinagkatiwala, steward po. Paano po tayo napapagkatiwalaan sa mga bagay na ito? No? Tayo po ba ay nagiging good manager? No? Paano kung hingin sa atin yan ng Diyos? Kaya po ba natin ibalik? No? Nakuha natin mga kapatid? No? Willing po ba tayo na ibigay ang lahat ng meron tayo? Kasi alam naman natin, hindi naman yan galing sa atin. Hindi naman yan dahil sa atin. Kundi ito po ay nagmula sa ating Diyos. Amen? No? Talents, money, and chances. And everything, mga kapatid. Ano po? It honors God and points to Him. No? Sa lahat po ng meron tayo, ay magagamit po ito para mai-honor natin ang ating Diyos. May express po natin yung worship sa pamamagitan po ng possessions, pamamagitan po ng mga bagay na meron po tayo sa buhay na ito. No? When we use our gifts like singing, helping, or creating, sino po ba dito mga creative? No. Magaling kumanta, magaling magturo, o ano man yung mga talent nyo. Pwede nyo po yan magamit to honor God. Amen? O dito, magaling mag-manage, no? Maging good manager. Magagamit mo po yan para ma-honor ang ating Panginoon. No? Ano man po yung mga talent na meron tayo, yung kakayahan natin, no? Yung skills na meron tayo, pwede po yan magamit
para mabigyan po natin ng kaluwalhatian ng ating Diyos. No? And sino po dito sa atin mga kapatid ang gustong maging channel ng blessing ng Lord para sa ibang tao? No, gusto niyo po ba yon? Nagamitin kayo ng Diyos para ma-bless yung ibang tao. No? Sabi po ng 1 Peter 4:10-11, each of you should use whatever gift you have received to serve others, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. So sa pamamagitan po ng lahat ng skills and mga talents na meron tayo, ay ang mapapurihan lamang po ay ang ating Panginoong Jesus. No? And last po is to fulfill our purpose. No? Gusto niyo po ba na maging proud ang Lord sa pagkaka-create niya sa atin? O ma-fulfill natin yung purpose niya. Binigyan kita ng talent, gamitin mo. Di ba sa isang inventor, nag-create siya ng something na may purpose. Pero kung yung bagay na yon ay hindi masusunod yung purpose, mababaliwala, di ba? Masasayang. Pero tayo mga kapatid, tayo po ay creation ng Lord at bawat isa po sa atin ay may purpose. Amen? Naniniwala po ba kayo na may layunin ang Diyos sa inyong buhay? No? Kaya po, mahalaga na maipamuhay talaga natin kung ano yung purpose natin sa buhay. Amen? Ma-fulfill talaga ng Lord yung purpose natin by doing kung ano yung will ng Panginoon sa ating buhay. Amen? So, lahat po tayo magpapagamit. No? Lahat po tayo ay gagawin yung purpose ng Lord sa buhay natin, sa church, no? O saan mang place na nandoon tayo. No? Kung nasan man tayo ngayon, hindi po yan aksidente. Sabi nga po, walang aksidente. No? Kung tayo po ay nasa gantong negosyo, kung tayo po ay nasa gantong trabaho, tayo po ay nasa gantong section, saan man pong place na kinalalagyan natin, may dahilan ng Diyos kung bakit ka nandiyan dyan. At sabi ko nga po, gagamitin ka ng Diyos. No? Gagamitin ka ng Diyos para maging channel ng blessing niya. No? Tayo po ay nakatayo dito sa Balite. Hindi po aksidente na tayo ay nasa Balite. No? Magamit ng Diyos itong simbahan na to para ma-glorify at ma-honor yung kanyang pangalan. Amen po. Lahat po tayo makikiisa, mga kapatid. No, yung amen po natin ay hindi yung amen sa akin. Commitment po natin ito sa ating Diyos. Amen? No? Tayo po ay magtutulong-tulungan. Tayo po ay magpapalakasan. No? Mas maraming gatong, mas malakas ang apoy. Amen? No? Mas nanonotice, di ba? Kapag mas malakas yung apoy. Kaya po, tayo po ay magkaisa para magamit yung ating buhay para sa glory ng ating Diyos. Gusto niyo po ba yan, mga kapatid? Number 5 po, last na po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gising na, last na. Resisting worldly patterns and allowing our minds to be renewed. No? I-resist daw po natin yung worldly pattern. Tulad nung pinag-aaralan natin sa Romans, ano po yung verse natin? Romans 12:1 and 2. No? The world's way is not God's way. Nag-agree po ba kayo, mga kapatid? No? Iba yung way ng world sa way ng Diyos. No? The world in so many things teaches us to be selfish or chase wrong things. Tama? Tama? No? Iyon yung tinuturo sa atin ng sanlibutan. Maging selfish and in so many ways ay habulin natin yung mga maling bagay. Ito yung gusto ko, dapat ito yung mga makamit ko. Puro me. No? Me first mentality. Napansin nyo ba, mga kapatid? Bata pa lang, pag nakabagsak or nakabasag ng something na babasagin, ang ituturo yung iba, bibihira yung umaamin. Bata pa lang yun, ha? How much more pag matanda na? O, parang hindi ka mapagalitan, sisisihin mo yung katrabaho mo. Ay, hindi po ako yung may gawa niyan, hindi po ako yung nag-code niyan. Iba po may hawak niyan bago po ako dumating dito. Hindi po tayo marunong tumanggap ng pagkakamali sa sarili natin. Iyon po yung tinuturo ng
world. Maging makasarili. Ililigtas ko yung sarili ko kaysa iba. Yan ang pattern po ng world, no? Yan yung way ng world. Pero po yung way ng Panginoon is very different po sa way ng world. To worship God, we must choose His path over what the world offers, showing Him our loyalty. No? Sabi po ng Matthew 16:24, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ito po yung tinuturo. No, ito po yung way ng Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. Na maging selfless po tayo. Gusto po ba natin yan, mga kapatid, na dumating tayo sa point na kaya nating umamin? Kaya natin maging selfless. Kasi for us to be disciple, ito po yung nire-require ng Lord eh. Na deny natin yung ating sarili. Kasi kapag may natitira pa sa ating sarili, mahihirapan tayo, mga kapatid, na sundin yung kalooban ng Lord. Nag-agree po kayo, mga kapatid? Kasi may natitira pa sa sarili eh. No? Matutunan po natin, mga kapatid, na maging dependent po sa ating Diyos. No? Na kung paano po natin i-deny yung sarili natin, yung sarili nating gusto, yung sarili nating pangarap, yung gusto nating mangyari sa buhay natin, kaya natin ibigay para sa Panginoon, masunod lamang yung kanyang kalooban. Kaya po ba natin yon, mga kapatid? No? So, yun yung maging laman ng heart po natin. No? Kung ano yung God's way. No? Na hindi na yung sarili, yung titingnan natin. So, we can express our worship, mga kapatid, by resisting kung ano yung worldly way and doing kung ano yung God's way. Amen? Sabi po ng 1 John, chapter 2, verse 15 to 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. No, pagnanasa ng laman, ano yung tumatakbo sa isipan natin kapag nakakapanood tayo ng mga sumasayaw sa TikTok, sa Facebook, o kung anong ba mang social media, no? Ano yung ninanasa ng laman? No? Ang pagnanasa ng mga mata, ay, ganda ng bag ni sister. Gusto ko, ganun din yung meron ako. Ay, ang ganda ng hair. Dapat ganun din ako. Yun, naiinggit na tayo sa kapwa natin, sa mga bagay na nakikita natin. Ay, gusto ko, may ganun din ako. Ang ganda nun. No, hindi tayo nagiging kontento. No? Na dumadating na sa point na nagkakaroon ng struggle. Di ba? Kasi hindi tayo nagiging kontento. Yung dapat na pang-enroll na sana ng aking anak ay pang-re-reban ko muna, baka may padating naman na pera. O pang may makeup ko muna, or bag muna, or anything. No? At ang pagmamalaki sa buhay na ito, no, Lord, wait lang, kaya ko to. I can handle. Pero kapag di ba? Kapag medyo tabingi na yung sitwasyon, Lord, ano ba naman yan? Nag-ministry na nga ako, nag-join na nga ako ng cell group, no? Nagbabasa na nga ako ng Biblia, pero bakit ganito pa din yung struggles ko sa buhay? In the first place, ay sinunod mo kung ano yung gusto mo eh. Yung pride eh. Lord, kaya ko to. Ang sabi po ng Biblia, hindi daw po ito nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang mga bagay na against po sa will ng Lord ay hindi po nagmumula sa Lord. Amen? Kundi sa sanlibutan. No? Paano po natin malalaman na yung isang bagay ay worldly things? Kapag hindi po ito, kapag po against po ito sa word ng Panginoon at sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, next po
it changes us inside out. No? Kapag daw po nire-resist natin, yung pattern ng world na ito, ay nababago po tayo inside out. Our thoughts shape who we are. Renewing our minds means letting God's word fill out thoughts so we think and act more like Him. Nababago po tayo inside and out. No? At magsisimula po ito kung paano po tayo mag-isip. By renewing our mind. No? Kung paano po tayo mag-isip, yun po yung magiging actions natin. Amen? Kung loser tayo mag-isip, ano yung ina-expect natin na magiging action natin? Loser din, di ba? Kung negative tayo mag-isip, ano yung ina-expect natin na gagawin natin? Negative din. Di ba? And ano yung expect natin na result? Negative din. Kasi nagsimula siya sa mind eh. Negative yung thoughts natin eh. No, mga kapatid, nakuha natin yung point. Right thinking leads to right action. And right actions produce right results. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, by renewing our mind, matutunan po natin na baguhin kung paano po tayo mag-isip. No? Nakukuha po ba, mga kapatid? Gising pa po? No? Na kung positive tayo mag-isip, magiging positive yung actions natin. No? Pero kung umpisa pa lang, di ko kaya yan. Di ko kaya yan, iba na lang gagawa niyan. Kayo na lang. Anong gagawin niya? Anong gagawin ko? Hindi ko na talaga gagawin yun kasi sa isip ko pa lang, kaya naman yan ng iba, sila na lang. Nakuha niyo mga kapatid? No? Sa basketball, di ba? Kapag wala tayong winning mentality, no? May time pa naman, ayaw na humabol, petics na lang, imbis na mag-go hard, ano expect natin? Mananalo ba yun? O, bawi na lang next game. Di ba? Pero kapag yung mentality, yung sa isip pa lang, merong winning mentality, no, gagawin ng lahat para manalo. Nakuha mga kapatid yung point? No? It changes us inside and out. And last po, it helps us know God's plan. When our minds are focused on God's truth, it is easier to understand what He wants us to do. Sabi nga po dun sa Romans 12:2, dun po natin malalaman kung ano yung kalooban ng Lord sa ating pong pagbabago ng ating pag-iisip, no? Sabi po ng Ephesians 4 verse 23-24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhaang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Meron na po tayong bagong identity, mga kapatid. At yung identity na yon ay nanggaling po sa ating Diyos. No, hindi ka natalunan. No? Anak ka ng Diyos. Huwag mong isipin na pababayaan ka niya. Anak ka niya eh. Di ba? Sino ba namang magulang ang nagpabaya sa kanyang anak? Sino ba namang magulang ang magbibigay ng isang bagay na ikakapahamak ng kanyang anak? Wala, di ba? Anak tayo ng Diyos. And sa pamamagitan po nito, mga kapatid, malalaman po natin kung ano ba yung plano ng Diyos sa ating buhay. Gusto po ba natin malaman yun? Na kung ano yung plano ng Diyos sa ating buhay, ay yun po yung malakaran talaga natin. No? Magbago po tayo ng pag-iisip. Kasi ang mundo po ay sobrang corrupt na. Di ba? Sobrang corrupt na po. Dati, bawal ka magmura sa kanta eh. Kailangan mo pang i-backmask yun eh. Ibabalik mo, tapos ititingnan mo kung may mga foul words doon eh. Ngayon, rekta na eh. Talagang nasa lyrics na eh. Sobrang
tas ang pinopromote pa ng music ngayon, di ba? Tungkol sa droga, tungkol sa pambababae, di ba? Nagbabago at palala na po ng palala. And wala naman pong doon, wala naman pong, kumbaga, iba doon. Kasi yun naman din po yung sinasabi ng Biblia, in the last days, ganito yung mangyayari. At ito na po yung nangyayari. No? Na yung tao magiging lovers of money instead of lovers of God. No? Magiging brutal. No? Tama mga kapatid. At kaya po tayo nandito, nagsasama-sama upang magpalakasan mga kapatid. Na tayo ay bantayan. Kasi nga po palala na po ng palala ang mundong ito. At tayo po ang gagamitin ng Diyos para maging light ng mundong. Ano po ang use ng salt? Para mag-preserve, di ba? Kung nakikita natin na nabubulok na yung way ng sanlibutan ito, mga kapatid, tayo po ang gagamitin to preserve po. Tinawag po tayo para maging salt and light. Kung madilim na po yung sanlibutan, tayo po ang gagamitin ng Diyos para magbigay ng liwanag. Amen? Yung willingness lamang po natin. And yun po, yung expression ng ating worship sa ating Diyos. Na magamit po ang ating buong buhay, ang buong pagkatao, at lahat ng meron tayo para sa ating Diyos. Amen po? Lahat po tayo, no? Magpapagamit sa ating Diyos. Lahat po tayo hindi mahihiya na i-express ang pag-ibig at pagsamba natin sa Diyos. Amen? No? Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa mga revelation, sa message niyo po sa bawat isa na nakaparinig ng inyong salita. Lord, dalangin po namin na hindi lamang ito maging karunungan o kaalaman sa amin, kundi po ito yung maging buhay namin, ma-apply po namin ito sa kung ano man po yung ginagawa namin sa araw-araw. At sa pamamagitan na ito, Panginoon, ay ma-express namin yung aming pag-ibig at pagsamba sa inyo na magamit niyo po yung aming buhay para ma-honor, para ma-glorify ang inyong pangalan. Lord, nandito po kami. We surrender everything, Lord. We submit everything sa inyo. Yung buhay po namin, yung pangarap po namin, ang lahat po ng meron kami, resources namin, lahat po ng meron kami ay magamit nyo po para sa inyong kingdom. Lord, hindi na po kami mahihiya na ihayag yung kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Hindi po kami matatakot, hindi po kami mangangamba dahil alam namin na ikaw yung Diyos na nagtatransform ng aming buhay. Lord, salamat po sa inyong pag-ibig, salamat po sa inyong biyaya, salamat po sa mga regalo nyo po sa amin. Tanging dalangin lang po namin, Panginoon, magamit ang lahat ng ito para sa inyong ikapupuri at kaluluwalhati. Ito po aming sinasamo dinadalangin, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. 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 Patuloy po natin i-express ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon sa umaga po na to. Hallelujah. Kilos-kilos para sa Panginoon. Palakpak po tayo sa Panginoon. Best na palakpak.
sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Ang isang panahon ay sa'yo lamang, O Diyos. Jesus, let's clap our hands to Jesus. Sabay-sabay po tayo. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Hinahanap-hanap. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang hanap sa buhay ko. Jesus, ikaw ang hanap sa buhay ko. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Thank you, Lord. Purihin ka, Jesus. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama mo. Ang pambawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Oh, Panginoon, hallelujah. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang tunay na nadarama ko. Yes, Lord, ang tunay na nadarama ko. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka. Salamat-lamat ka po, Diyos. Amen. Hallelujah. Marami po ba tayong natutunan ngayong umagang ito? No, i-apply na ba natin? Sino po dito yung talagang you will be more expressive when it comes to worshiping the Lord? Amen. 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 Ano? Alam niyo po, sabi ko nga nung pinag-uusapan po namin ito last Tuesday, no, nung mga there is very, very thin line that separates yung pagiging expressive mo tsaka yung, kuminsan kasi, sinasabi natin, sa puso naman tumitingin ng Diyos.
Di ba? Kaya kahit hindi ako pumapalakpak, kaya kahit hindi naman ako umaawit, o kahit sabi kay Brother Jonas, nakahalokip-kip, no? Kahit nakahalokip-kip ako sa puso ko naman nagwo-worship ako Kaya lang, ikaw naman talaga yung makakapagpatotoo ng kapatid no? So we are not here to judge anyone. Ikaw, nakahalokip-kip ka, hindi ka sumasamba. No, hindi po ganun yung sinasabi ni Brother Jonas, hindi po ganun yung sinasabi namin. But it is, ikaw yung makakapag-decide nun, kapatid. No? Yung magiging expressive ba ako o hindi. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, wala pa akong nabasang personalidad sa Bible mula sa Old and New Testament na sumamba sa Panginoon na walang ginawa. Unless meron pa akong hindi nababasa. Hindi ko pa naman nababasa yung buong Bible. Baka nga meron. Pero wala pa akong nababasa na personalidad, na tao po na nabuhay sa mundong ito na sumamba sa Panginoon na walang ginawa. Kahit sa panimula pa lamang, si Abel. Anong ginawa niyang pagsamba sa Panginoon? Anong binigay niya? The best from his flock. Di ba? Si Abraham, anong hiningi sa kanya ng Panginoon? Si Isaac, anak niya. Pero ano pa yung naging response niya? Madaling araw pa lang, gumising na siya. Excited siya. Akain niya yung anak niya. I-offer niya sa Panginoon kasi hiningi sa kanya yun ng Panginoon. Sa New Testament, si Paul and Silas, nakakulong. Anong ginawa? Umawit. Nanalangin, sumamba sa Panginoon. Yung pong babae, yung the alabaster jar, alam niyo ba yon? Sa Luke chapter 7, no? Yung pinakamahal na perfume na meron siya, binasag niya sa paanan ng Panginoon, ipinanghugas niya sa paanan ng Panginoon, tapos ang pinangtuyo pa niya, ang pinampunas pa niya yung buhok niya. Ang tanong, bakit? Sabi nga kanina ni Brother Jonas, kasi po nauunawaan nila kung kanino nila ibinibigay, kung kanino nila inihahandog yung bagay po na ginagawa nila. Amen? No? Kaya kung tunay pong naiintindihan natin, nauunawaan natin, hindi po namin kayo pinipilit na sana tuwing nagpapaawit ang worship team, pumapalakpak kayo. Sana pag tuwing nagpapaawit ang worship team, sumasayaw kayo. No, hindi po namin kayo pinipilit sapagkat the moment na maunawaan po natin ito, maintindihan tayo, kagaya po ng mga example na nabanggit ko, sapagkat nauunawaan nila kung kanino ba nila binibigay at kung sino yung humihingi sa kanila. Kasi kung ako lang po yung hihingi sa inyo, no, kahit huwag nyo nang gawin, ba't sino ba naman ako? Para singin ko sa inyo yung pumalakpak kayo at magtatalon at magsisigaw tuwing nagwo-worship. Pare-pareho lang naman po tayo na nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. Pero pag ang Panginoon na po ang humihingi niyan sa buhay niyo, mga kapatid, sino dito yung handang magbigay? Yung hindi ititipirin, yung hindi i-hold back, yung kanyang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Kayo na po ang bahalang sumagot, mga kapatid. Pero sinasabi ko lang mga kapatid, no? Pag nauunawaan natin, no? Pag nauunawaan lang sana natin talaga at na-experience lang talaga natin sa bawat araw kung sino ang humihingi at pagbibigyan natin ng ating pagsamba. Hindi na ho natin siguro ito pag-uusapan. No, hindi na ho siguro tayo i-remind ng Panginoon sa mga bagay na ito. Dahil automatic na po itong makikita sa ating mga buhay. Malinaw po ba, mga kapatid? Again, we are always here. Sabi nga ni Brother Jonas kanina, to encourage one another. No? Hindi po para manuro, o ikaw kapatid, ang layo mo pa. No? Ikaw kapatid, kulang pa. Hindi po ganon. We will help one another. Magpapalakasan po tayo, mag-aakayan po tayo para tayo sabay-sabay. Sabay-sabay na magsasamba, magpupuri sa Panginoon. Amen? No? Marami dito, yung iba dito nakikita ko, ilang linggo pa lang natin nakakasama, they are really expressing their worship to the Lord. No? Meron po dito, alam ko, kahit nung panahon na siya'y nasa barko pa, no, naririnig ko, pag sineshare niya, pag Sunday, wala makakapigil sa kanya, kahit mag-isa siya sa kwarto niya, doon sa barko, nagwo-worship sa Panginoon. No? Ilang taon po siya nagbarko. Ngayon ay maedad na siya.
Talaga naman pag nag-worship sa Panginoon, naniniwala ako dun sa shiner niya. Kasi simula pa lang ng unang awit hanggang sa pag-upo, talagang yung dalawang kamay, hindi yata sumasakit ang kilikili. O mapapansin niyo po, yung tao na yun. No? Alam ko kung bakit kasi nauunawaan niya. Kasi narinig ko rin ng shiner niya kasi nauunawaan ko kung sino yung sinasamba ko. Kung ano yung karapat dapat na ibigay ko para sa Kanya. Amen? Sa mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Kristo. Baunin po natin ang Kanyang pag-iingat sa darating na linggo at sa Kanya na makapagbibigay ng lahat ng bagay na higit pa sa kaya nating hilingin o isipin man sa pamamagitan ng kapangyarihan na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen, amen, and amen. Ayan. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, I just wanted to remind everyone na this coming Saturday po, ayan na, meron tayong worship night. So dapat excited tayo ngayon dumating sa worship night. No, magpa-party, hindi pala party, worship. Mag-worship tayo, Talagang we will express, we will sing to the Lord. We will declare His goodness and His faithfulness sa ating mga buhay. So, sino po darating dito sa Sabado? 5:30 p.m. Tama ba 5:30? 6 na. 5:30 na, para maaga. Kompleto tayo. 5:30 p.m. And then, this afternoon po, matutuloy po ba ang worship ng women? Ayan, tuloy daw po. May worship ang women. May worship, may fellowship ang women right after the service. And yung mga elders po, yung mga elders po na present ngayon, meron lamang po tayong mabilis na meeting after the service. Okay. So again, God bless everyone. Magkita-kita po muli tayo this coming Saturday. Huwag po tayong mawawala. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. And yung mga kasama natin online, maraming pong salamat. Kita-kita po tayo this coming Saturday. God bless everyone. Bye.